Good day mga ka-sounds, welcome back na naman sa ating panibagong video ngayon. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako pala si Henry. Sa mga sounds, ito na yung topic natin dito ngayon, bubuksan na natin yung ating Audiomaster T3000 dito. So i-check lang naman natin dito yung kanyang mga power transistor kung ilang piraso, tapos yung voltahe ng kanyang mga kapasitor at saka yung kanyang power transformer. So dahil sa maraming nag-request nito, so inaabangan na ito sa ating vlogs, yung pagbukas ng ating Audiomaster na ito. Alam ko na merong nang nakakalam dito sa laman ng ganitong klaseng Audiomaster, pero kung makikita po natin ito sa online, konti pa lang talaga yung nagba-vlogs ng ganitong klaseng amplifier. So wag na wag ninyo pong skip yung video para makita po ninyo yung laman ng ating Audiomaster na T3000 dito. Tapos sa mga susunod natin na vlogs, susubukan natin ito sa dalawa nating 1000 watts na Live Pro kung gaano ba kalakas yung ating Audiomaster na T3000. So ulitin ko lamang, yung ating Audiomaster na ito is nasa 390 watts RMS po yung ating amplifier na ito, So ayan mga boss, bali buksan ko lang muna yung ating amplifier na ito. Tanggalin lang muna natin yung mask screw. So mga boss idol, ito po yung laman ng ating Audiomaster na T3000, So napakaangas talaga ng laman pala nito mga boss idol. So makikita nyo yung transformer niya mga boss, may kalakihan dito yung transformer niya. Tapos yung heatsink niya dito is kulay itim. So yan mga boss idol, So left and right yan. Tapos ano na siya mga boss idol, talaga yung setup niya is power amplifier na talaga yung setup niya dito sa loob. So hindi nyo talaga maiisip mga boss idol na isang integrated amplifier ito. Pero yung setup niya dito sa loob is naka power amplifier na. So mga kasounds, padaanan lang muna natin yung ating amplifier dito, yung ating Audiomaster. Yan po, Yan, tapos yung kanyang T3000 dito na model, tapos yung kanyang logo mga boss. Yan po, ito po yung harapan niya. Tapos ito po yung laman mga boss. So yan po, sa halagang 8,999 na ito mga boss, sulit na talaga yung pera nyo dito sa ating Audiomaster dito mga boss idol. Yan po, Yan, yung kanyang capacitor is 2468. Meron siyang 8 capacitor mga boss idol. Tapos dito naman sa ating transistor 1, 2, 3, 4. Tapos 1, 2, 3, 4. So yan mga boss idol, kada channel is apat yan mga boss, up and down. So 8 lahat, pares yan mga boss. Tapos dito rin sa kabila, same lang din naman. Tapos meron siyang dalawang relay dito mga boss idol, yan So ngayon i-check na natin yung mga naka-indicate dito sa capacitor mga boss, yung power transistor niya, tapos yung ating power transformer. So una tayo dito mga lods sa kanyang power transformer. Ito po, makikita po ninyo yung pinakamataas na lamang na voltahe yung titingnan natin. Ayan, 62 volts. 0B, 62 volts yan mga boss idol, yung kanyang power transformer. Sa kapasitor mga boss idol, meron siyang 8 piraso dito. So kada kapasitor is 8,200 microfarad. Tapos 100 volts naman yung kanyang kapasitor, Sa power transistor naman mga boss, meron siyang 4 na pares dito. So up and down yan mga lods. Ayan po, yung ginamit dito is Toshiba po na power transistor. Yan yung sa kabila niya. Tapos dito naman yung sa channel A na power transistor. Yan mga boss idol yung kanyang mga laman, So yan lang naman yung kailangan na mapakita natin dito mga lods. Yan po. So sa mga sa mga ibang parts niya dito sa mga tone controls ng mga boss, ito naman yung mga harapan ng ating amplifier na ito. So mas malakas pa ito mga lods sa sa Sakura 737 kung stock lamang yung pag-uusapan, So dahil po dito sa kanyang power transformer pa lang mga boss, is 62 na po yan. Tapos dito naman sa capacitor, meron siyang ilang piraso, 8 ito, 8 capacitor. So dito sa board niya mga sir idol, so meron siyang mga SMD parts dito, So actually matibay naman talaga yung mga SMD parts dito mga sir idol. Yun lang, mahirap lang talaga itong palitan. Mahirap kasi makahanap ng mga technician na expert dito pagdating sa mga SMD parts, Di kagaya sa mga THT, na mga kagaya nito, yan po, THT po yan. So mas madali lamang yung i-repair po ng mga technician natin pag was na THT. Pero kung sa patibayan talaga mga boss idol, mas matibay po si SMD natin kung ikumpara dito sa THT, Ang problema lang talaga dito, pag once na may masira dyan, parang mahirap lang talaga humanap ng pyesa. So yun lang, kailangan maingat lang talaga kayo pag ganitong klaseng amplifier yung
hinahawakan ninyo dahil po may mga SMD parts yan mga boss idol. Pero ulitin ko, sa patibayan mas matibay po yung SMD. So yun lang mga boss idol yung ating topic dito. So sana nag-enjoy kayo sa panonood ng ating video about dito sa pagbukas ng ating Audiomaster T3000 na semi-integrated power amplifier. So mga boss idol, hanggang dito na lang muna. Sa mga bago nag-subscribe, huwag niyong kalimutan na i-hit yung notification bell button para sa mga video updates natin na i-upload. Maraming salamat mga ka-sounds. So tanggalin natin yung bass. Ito po yung mid nya. Kung gagawin ninyo siyang pang mid, okay na okay din mga boss. Yan po. Mid check natin yan, ha. Twitter. Ganda na sa gitsit sa Twitter mga lods, oh. Lagyan na natin ang bass. Bass check. Yan, ganda ng bass niya mga boss. DJ Josh Battle Mix Exclusive. Ganda mga boss idol, no? So ngayon naka-combination na. Yan po. DJ Josh, DJ Josh, DJ Josh. Yan ang mix wall, mix wall. So 10 o'clock, 11 o'clock pa lang yan mga lods, pero ang lakas na. Ganda ng tunog mga lods. Ayos. DJ Josh Battle Mix